Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan na tila pilit tinatago at pilit ayaw umanong ipalabas ng mga bayarang media sa publiko. Sadyang tunay talaga na ang lahat ay may hangganan at kahit kailan ay hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan dahil tila dumating na nga ang karma nitong si Senator Ping Lacson matapos na ito'y tanggalin bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee at ipinalit si Senator Pia Cayetano. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa aking channel ay huwag mo nang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga susunod nating video. Ayon nga sa kumpirmadong balita source online, Senator Pia Cayetano itinalagang bagong chairperson ng Blue Ribbon Committee kapalit ni Senator Ping Lacson. Formal nang inihalal ng Senado si Senator Pia Cayetano upang pamunuan ang komiteng kilala sa pagsisiyasat sa malalaking kontrobersiya at umano'y mga anomalya sa gobyerno kabilang na ang mga isyu kaugnay ng flood control projects. Matatandaang naging sentro ng pambansang diskusyon ang Blue Ribbon Committee matapos nitong pangunahan ang serye ng pagdinig ukol sa umano'y maanomalyang flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang Blue Ribbon Committee ay tinuturing na isa sa pinakamakapangyarihang komite sa Senado dahil sa kakayahan nitong magsagawa ng mga malalalim na investigasyon laban sa mga opisyal ng gobyerno at pribadong personalidad na nasasangkot sa mga aligasyon ng katiwalian. Dumating ang reshuffle na ito sa gitna ng umiinit na tensyon sa Senado kasunod ng pagpapalit ng liderato, impeachment-related issues at serye ng mga kontrobersiyang yumanig sa mataas na kapulungan nitong mga nakaraang linggo. At para sa buong detalye pa ng balita, narito't panoorin natin ang full video. Natin ang reaction opinion nitong post ni Attorney Harry Roque. Sabi lang niya dito, mabuhay ka, Senator Pia Cayetano. Isinare ni Attorney Roque ang statement ni Senator Pia Cayetano tungkol sa gagawin niya as chairperson ng Blue Ribbon Committee. I thank the Senate leadership for the trust and confidence placed in me in once again designating me as the chairperson of the Blue Ribbon Committee. I do not take this lightly. Yan ang maganda. Oh. Hindi ito basta-basta na trabaho. Seryoso ito. I do not take this lightly. Wow! Warning sa mga member ng Maleta Gang. Umanda kayo. Sabi niya, as a lawyer, a former chairperson of the Blue Ribbon Committee, and one of the most senior members of the Senate, I will begin reviewing the matters referred to the committee. To me, this is good news. Napanood ko, in-interview ni Atty. Trixie Angeles sa Billionaire News Channel, itong si Senator Marcoleta. Dahil karamihan sa atin, ako personally, ang ating gusto sana, si Senator Marcoleta ang ilagay na chairman ulit. At si Marcoleta, gusto rin niya. Kaya lang, nung in-interview siya, sabi niya, I trust in the wisdom of the Senate President. Kung ano ang nakita niya na maganda para sa amin, yun na yun. Oh. So, makita ko dito yung respeto ng Brave 13 sa kanilang Senate President. Walang nagreklamo eh. At sabi ni Senator Marcoleta, kahit member lang ako, I can still do the same. Oo nga naman. Ang hindi lang daw niya magawa is yung mga pagkalendar, mga ano. Kaya lang, as far as investigation is concerned, pag nandyan na yung witness, cross-examination, lahat magagawa niya. Kaya, all is well. Well, kahit si Senator Pia ang nailagay, panalo pa rin ang taong bayan. Kasi nga, dati na siyang chairman ng Blue Ribbon, panahon, yung 19th Congress. Siya na yan. Abogado pa. Hindi katulad yung isa, yung pinalitan niya na investigador nga, kaya lang naging manghuhula according to Senator Marcoleta.
So ito, abogado, and to me, matino. Walang kinikilingan. Ang tingin ko kay Senator Pia is taong bayan ang kanyang sinaalang-alang sa kanyang trabaho. Pareha silang magkapatid. Kaya saludo ako dito sa magkapatid na Cayetano. Salamat at nandyan sila. So, kumusta na ang mga Maleta Gang members? Humanda na kayo dahil in a week or two, sana nga, ang kaabang-abang sa lahat, isasalang na sa witness stand ang Brave 18 Marines. Yan na, matalakay na ang mga maleta. Ang kagandahan kasi, pag mapatawag sa hearing yung mga kailangan testigo, tayong mga mamamaya na manunood, tayo nang makapag-decide din kung nagsasabi ng totoo ang Brave 18 Marines dahil makross-examine sila eh. Itong si Lacson na investigador pa naman, paano niya masabi na lacking in credibility, mathematically impossible yung mga ganong birada niya, kaya hindi niya pinapatawag. Kaya tuloy, wala na yung magandang legasiya na na-establish niya bilang anong tawag yun? Graft buster, corruption fighter, ano pa, Mr. Clean. Ang dami niyang mga ang dami niyang magagandang tawag nung una. Ngayon, ano na? I don't know, anong tawag? Mga nababasan ko, Pinky Promise. So, ano kaya, papatawag kaya yung maglolo na Bersamin? Importante yun eh. Maliban sa Brave 18 Marines, gusto kong patawag sana nila yung maglolo na Bersamin, lalo na si dating AS Bersamin. Sino ba yung tumawag sa kanya, yung nagpatalsik na hindi taga Malacanang? Kung ako ang senador, yun ang tatanungin ko eh. Kasi hindi naman siya sinibak ng Pangulong Marcos. May tiwala pa daw ang Pangulo sa kanya. Kaya lang bigla siyang tinawagan ng isang tao na hindi naman taga Malacanang, na grabing ka-powerful, na umalis ka na dyan. Di umalis. So, ito na. Salamat, Senator Pia Cayetano. By the way, si Lacson naman, don't know how true, yung siya pa rin ang vice chairman ng Blue Ribbon Committee. Okay lang yun para sa akin. Para hindi naman sila tuluyang magtampo. Magandang decision yun. Kaya bilib ako sa wisdom ni Senator Cayetano para inclusive. Vice chairman pa rin siya. Kaya lang, I don't know how true yung sabi niya, nung natanggal na daw siyang chairman, para daw siyang nabunutan ng tinik. Bakit? Kasi nga, yung kanyang partial report, isinabmit na niya sa ombudsman. Tinanggap naman ng ombudsman. Ano ba yan? Kulang-kulang sa perma, partial report, tinanggap. Hindi pa tapos wala talaga itong ombudsman na ito. Imbes na parang maganda na yung sinimulan nila na sinampahan ng kaso si Martin Romualdez, hanggang ngayon tumahimik naman. Parang tama yung obserbasyon ng iba, sinasabi na drama lang yan, huwag kayong maniwala para matakpan ang ibang mga isyo. So again, salamat po Senator Pia Cayetano sa gagawin nyo sa Blue Ribbon hearings. Bigyan natin ng reaksyon itong post ni Congressman Kiko Barsaga. Sabi niya, tungkol ito sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Sa tingin ko, dapat talagang ibalik kay Ping Lacson ang Blue Ribbon Committee chair. Bakit? Nakakatakot pag abogado katulad ni Senator Pia Cayetano or Senator Marcolita ang may hawak, baka may makulong na buhaya congressman. Sutil. Sutil, alaskador, whatsoever. Tignan itong reaksyon ng taong bayan. 107 ang nag-react. 78,000 ang tumatawa. Sinong tinatawanan?
26,000 ang nag-like at 1,800 ang nag-love. Sapol talaga itong si Barsaga pag siya ang nag-comment. Sabi ni Sailia Napsia, perfect Congressman Kiko Barsaga. Sabi ni Dawilon Laporin, napabasa ako ng 2 beses dito. Ako rin. Sabi ko, ha? Bakit? Ang tagal nating nagdasal na matanggal si Lacson as Blue Ribbon Chair. Ngayon, gustong ibalik ni Barsaga. Yung pala natatakot baka may makulong na buhayang congressman. Jailen Bargo, 100 points ka dyan, congressman. Chocracy, populism. Goods na yan, Kong, from abogado to abogado na. Engwa Tolentino, when sarcasm meets its end, truth starts speaking. Nice one, Congressman Kiko Barsaga. Sidel Alivio, nagulat ako, Congressman. Akala ko, joke lang pala. Gracia Mary, sigurado yan, may makukulong talaga pag, pero pag si Pinky may hawak, dead malang, yes. Again, answered prayers natin ito mga kapwa ko DDS. Bago mag May 11, nung wala pang kudita, nakakalungkot yung pahayag ni Senator Cayetano. Sabi niya, wala na tayong maasahan na mailabas ang katotohanan sa ngayon. Maghintay na lang tayo sa 2020 pag-upo ni BP Sara, kasi ang nangyari sa flood control investigation is selective accountability. Mayroong pilit na pinagtatakpan. Kaya lang, hindi nagtagal. A few days, yun na. Nagkakudita na. Ako, wala sa aking imagination na magkakaroon pa ng kudita. Kasi, ilang beses nang nag-attempt. Mga 2-3 beses na nagkudita ang grupo ni Senator Cayetano. Hindi sila nagtatagumpay. Kaya sabi ko, wala na. Next administration na lang. But God is in control. Yung biglang paglitaw ni Senator Bato, that speaks it all. Yun na yung susi. Sabi nga ni Senator Marcoleta sa kanyang programa na nang hupasay yung nanlulumo daw, grabing panlulumo, yung grupo ni Soto nung biglang dumating si Bato. Kasi alam nila, kasi di ba yung NBI nag-coordinate na sa Sergeant at Arms, nag-coordinate na kay Soto na aarestuhin nila si Bato. Kaya kumpiyansa sila na hindi makakaboto si Bato. Kaya nung nakarating daw sa session hall si Bato na galit na gumagano na. Kaya sabi niya na, anong klaseng administrasyon ito? The worst! Sabi niya, ni-wrestling ako, pinigilan ako. So, medyo nagkaroon ng konting break. Hindi mo na nag-session. Yun, nung nag-usap-usap daw yung kakampi ni Soto, namumula daw yung mga mukha, hindi malaman kung anong gagawin. Yung para magkukudita na, yun. Ade, botohan. Ayan. Cayetano. So, ano ngayon? Sabi ni Lacson, I don't know kung totoo, para daw siyang nabunutan ng tinik ng loob nung natanggal sa kanya ang Blue Ribbon chairmanship. Maniwala ko dyan. Talagang plinano nila talaga ito na tanggalin si Marcoleta as chairman. Kasi pag hindi nila tinanggal, kung hindi sila nagkodita last year, tapos na ang flood control investigation na yun. Kaya lang nagtagumpay sila. Kaya lang bilog ang mundo.
nagtagumpay din tayo ngayon nung May 11, natanggal si Lacson. So, kahit hindi si Marcoleta ang nailagay na chairman, okay pa rin dahil abogado yan, matino, matapang, walang kinikilingan si Senator Pia Cayetano. Tatak Cayetano yan. Tingnan nyo yung amahan nila, Senator Rene Cayetano ba yung tatay nila? Kaya nakakatuwa yung ganyan. May dalawang anak na senador ngayon, Senator Rene Cayetano, Senate President pa. Oh. So, humanda ang mga buhayang congressman. Wag naman, Congressman Barsaga, hindi kami papayag na ibalik kay Lacson. Bahalang makulong ang mga buhayang congressman ni Risi Gaba para sa kanila. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post, the situation report. Sabi dito, pahayag ito ni Senator Senator Lacson. Sabi dito, before the Senate can rebuild its battered image in the eyes of the Filipino public, senators must first turn the mirror on themselves. This was the message Senator Panfilo Ping Lacson delivered on Saturday, calling for a Senate-wide retreat and collective soul-searching modeled after the workshop Senate President Jovito Salonga held in Pansol, Laguna in the aftermath of the 1989 coup attempt. Sabi niya, kailangan siguro magkaroon kami ng self-reflection. Ito ang sabi ni Lacson. Suriin namin yung aming mga sarili individually and collectively para pag-isipan namin paano namin ibabangon yung kapurihan ng Senado. So, namurong problema siya ngayon, paano maibangon ang imahe ng Senado. Sa tingin niya kasi, nasira na ang image ng Senado mula nung nagkudita nung May 11. Nasundan ng putukan nung May 13. Sumunod yung pagtakas ni Bato. Sumunod yung ICC warrant of arrest ni Bato na ngayon nagtatago. Okay. Kaya mayroong statement ni Senator Lacson na mas mataas na daw ang imahe o kredibilidad ng Kamara ngayon kaysa sa Senado. Sirang-sira na daw ang Senado. Yun ang tingin niya. Ang kanyang punto de vista is mula nung umupo si Senator Cayetano na Senate President, sirang-sira na daw ang imahe ng Senado. Yun ang tingin niya sa kanyang pananaw. Kaya kailangan daw mag-soul searching. Well, ito naman, may nabasa akong post ni Optic Politics. Sana ito mapakinggan ni Lacson. Sabi dito, binaboy ni Soto at Lacson ang Senado. Binaboy ni Romualdez at Sandro ang House. Walang nakakangat. Inayos ni Cayetano at ang kanyang mga kalyado ang Senado sa ngayon. Agree ako dito. Nung hindi pa nagkudita, nung ang namumuno pa ay si Soto at Lacson sa Senado, sa aking pananaw, sirang-sira na ang Senado. Ang Senado nagiging tuta. Pananaw ko lang yun. Sa kagustuhan ng powers that be. Hindi katulad nung panahon ni Senator Miguel Zubiri, gusto ng taga-palasyo na mag-charter change.
hindi nila kayang hawakan ang Senado. Kasi sabi ni Senator Zubiri na may kanya-kanyang paninindigan ng mga senador. Hindi ko sila pwedeng diktahan. Kaya hindi umusad yung charter change panahon ni SP Zubiri. Independent ang Senado during that time. Kaya saludo ako. Kaya pinatalsik nila, nagkudita. Inalis nila si Zubiri, ang ipinalit, nagkamali sila, ay isa ring hindi nila hawakan sa leeg. Sino? SP Escudero. Independent ang Senado. Panahon ni SP Escudero. Hanggang ito na nga, sinimula ng Blue Ribbon Committee hearing sa flood control, nako, biglang nagkudita, inilagay si Soto. After that, to me, sa pananaw ko, nasira na ang imahe ng Senado dahil sa hindi magandang direksyon na tinatak ng Senado sa leadership ni Soto at Lacson. Kaya, agree ako dito kay Optic Politics na sinasabi, binaboy ni Soto at Lacson ang Senado. Agree ako. Oh. Ito ang mga nagkomenta. Merely Delphin Pinyalber, yes Lord, we pray, please take full control. Ani Ruby Notarte, agree, good luck, 13 majority senators, may God bless and guide you. Annalisa Florendo, be brave, 13 senator heroes, ayusin po ninyo ang kalakaran ng Senado na palaging sumusunod sa batas at walang kinikilingan. Ana Lee Talaver, exactly, pagpaputol magandang adhikain. Oh. So maraming nag-agree. It was the brave 13 led by SP Cayetano ngayon ang nagbangon sa imahe ng Senado. Now, it is on the right track. Usap-usapan ngayon, mga kudita. Si Gatchalian na naman daw ang gagawing Senate President. Ang mga comments na basa, not now! Pabayaan niyo muna si Cayetano ang mag-preside sa impeachment trial ni BP Sara dahil kailangan ng isang magaling na abogado to preside over an impeachment trial. Hindi pwede ang isang non-lawyer katulad ni Soto. Kaya sayang itong si Lacson nung una, nung hindi pa siya nagbago yung dating Lacson, yes. Yan sana ang dapat na mga maging leaders sa Senado, kailang nagbago na siya. So, salamat brave 13 senators. Sana ipagpatuloy nyo ang magandang ginawa nyo na pagbangon ng imahe sa Senado. Kaya naman anong masasabi mo sa balitang ito? Kung mayroon kang hinaing at komento ay mag-comment ka lamang sa ibaba ng videong ito. Maraming salamat.